Hey, what's up? Good morning, good morning. Kumusta, kumusta? Andito naman ang Lakatsirong Bisaya. Gala man tayo, pero updated naman tayo sa mga pangyayari o sa mga nangyayari sa ating lipunan. Lalong-lalo na sa politika, mga kalakwatsiro. Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na yung mga mahal nating mga kababayan na mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy kayong magdasal sa Panginoon na bibigyan kayo ng malusog na pangatawan at maraming blessings. Right? Para at least patuloy kayong magbibigay ng suporta sa inyong mga mahal sa buhay na andito sa Pilipinas na umasa lang sa inyo na kung gumasta naman sila ay mga one-day millionaire. Diba? Kasi meron sila sinasandalang OFWs, diba? So, anyway, it's part of our life, no? Kaya ingat kayo parati dyan at parati kayong communicate sa ating mga embassies, kung saan mang country kayo, di ba? Marami tayong mga embassy dyan. So, makipag-communicate kayo parati para in case of emergencies. So, madali kayong matrace, di ba? So, meron tayong pag-uusapan ngayon, guys, na topic at walang katapusang topic, no? Kahit na dumaan na yung 19th Congress at tumawid na sa 20th Congress, pero still maingay pa rin ang pinag-usapang impeachment ng ating mahal na Vice Presidente si VP Sara Duterte. So ito guys, titignan natin at bibigyan natin ng reaksyon ang kanilang mga pinaggagawa sa Senado. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of Alright, sabay-sabay nating napanood guys ang kanilang pinaggagawa sa Senado para lang ituloy ang impeachment ni VP Sara, di ba? So, I'm just wondering why these people continue using God's words for the sake of their own interests, di ba? So, bakit itong mga tao na ito ginagamit nila ang pangalan ng Diyos? Ginagamit nila ang pananampalataya ng mga taong bayan, no? Or yung paniniwala ng taong bayan sa Panginoon para sa kanilang sariling kapakanan. Ang tawag dyan guys is psychological warfare, no? Ginagamit nila ang faith ng taong bayan para manlinlang or linlangin ang mga tao, di ba? So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang tao kasi madali nilang mahikayat dahil makikita ng taong bayan na sila ay makadiyos, makatao. So ginagawa nilang maskara, no? Ginagawa nilang maskara ang salita ng Diyos
Ginagawa nilang maskara ang religion, no? Para sa kanilang maitim na balak sa sambayanang Pilipino or sa bansang Pilipinas. So ganun ang technique dyan, guys, eh. No? Ganon sila mag-infiltrate ng faith, no? Parang inahantulan natin yan, guys, sa infiltration ng Israel sa Iran, di ba? Ang Israel kasi nagpadala sila doon ng spy, babae, maganda, journalist, di ba? So, ang mission naman niya is to infiltrate the faith of the people. So, ganun yan. Not war, but by their faith. So, nung pumunta siya ng Iran at nagsuot siya ng kung ano yung kasuotan ng mga Iranian na mga babae at pinapaniwala niya na mahal niya ang Iran at gusto niyang gawin kung ano man yung mga tradisyon ng mga Iranian, di ba? At naniwala siya sa paniniwala ng Iran, di ba? At same din yung Iran, naniwala sa kanya. So sa pamamagitan ng gano'n, nagkaroon siya ng malalim na ugnayan sa mga Iranian, di ba? At even yung mga political leaders, yung mga military officials talagang naniniwala sa kanya at nagkaroon ng 101% na trust sa kanya. But behind that, no, nag-iimpok na pala siya ng mga information na ibabato niya sa Israel. So ganun yung mission niya. At nagiging successful naman siya. 'Di ba? Hanggang sa napunta nga siya doon sa pinaka-supreme leader ng Iran, 'di ba? So ganun din yan dito sa Pilipinas. Yung mga kalaban sa politika ni Pangulong Duterte, ni BP Sara, lalong-lalo na yung mga NPA, di ba? So gumagamit sila ng salita ng Diyos, ginagamit nila para i-infiltrate yung paniniwala ng taong bayan. At sa pamagitan ng ganyan, magkaroon ng trust yung taong bayan sa kanila kasi ipinapakita nga nila na sila ay maka-Diyos, makatao, at makabayan. Pero, behind that story, sila pala ay mga demonyo. Di ba? Ginagamit nila gumagamit sila ng pari. Yung isang pari na tumatakbo, di ba? Yung runner, andyan yung mga madre. So, ginagamit nila yan. Para makuha yung simpatiya ng taong bayan. Di ba? Pero, isipin po naman na maigi. Turo ba yan ng Panginoon na turuan mo yung mga taong bayan na magalit sa kapwa-taong bayan? Di ba? Turuan mo yung taong bayan kung paano magsinungaling at itolerate yung mga kasinungalingan na pinagagawa ng mga politiko. Hindi yan turo ng Panginoon, di ba? Ang turo ng Panginoon sa mga sugo niya is to spread love, spread the words of God. Ganun ang turo ng Panginoon. Kaya nga ang dala-dala nila Bible, di ba? Kasi nandoon sa Bible ang lahat ng mga turo ng Panginoong Diyos. Hindi porket expert ka na sa turo ng Diyos, is gamitin mo yan para sa iyong advantage. Di ba? Kumbaga, ganun to yan eh. Tinuturuan kang mag-martial arts. Di nung natuto ka ng mag-martial arts, ginagamit mo siya pang-bully sa mga kapwa-tao, sa mga tao. Di ba? Or ginagamit mo siya sa kasamaan. So, hindi yun. Hindi ganun ang
goal ng mga martial artist or nung trainer mo sa'yo kung bakit kanya tinuruan. Ang goal niya, kung bakit kanya tinuruan na matuto ka mag-martial arts is to protect the people. Protect yung mga taong walang kapasiting lumaban. Di ba? So, ganun yan. So, same din sa mga pari at mga madre. Tinuruan kayo sa simbahan para magturo kayo sa mga taong bayan ng pagmamahalan. Huwag niyong gamitin yung salita ng Diyos para gamitin ninyo sa sarili ninyong kapakanan. Di ba? Ganun yan. Hindi kayo inutosan ng Diyos para turuan yung mga taong bayan para magkimkim ng galit sa kapwa. Hindi yan gawain ng Panginoon, hindi yan turo ng Panginoon. Kabaliktaran yung mga pinagagawa nila, di ba? Nagsuot lang sila ng sutana. Nagsuot sila ng sutana ng pare, nagsuot sila ng sutana ng madre, pero yung laman ng puso't isipan nila is to distract the nation, divide the people. Ganon ang nagiging layunin nila. So malayo sa task na binigay ng Panginoong Diyos sa kanila na mag-spread sila ng pagmamahalan. Di ba? Nag-share ba sila ng love sa mga taong bayan? Nagturo ba sila ng love sa mga taong bayan? Instead, ang tinuturo nila is to fight the enemies of the politicians na kung saan yung kinakampihan nila. Magkaroon ng hatred. So, hindi yan siya gawain ng Panginoon. Gawain yan ng demonyo. Ginagamit lang nila ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. Di ba? Yung nagkakaroon sila ng mass or misa sa Congress, di ba? So ngayon nagkakaroon naman sila ng misa sa Senado. So, ano sa tingin nyo dyan? Saan na yung purity? Saan yung sanctity ng pagsisimba? Di ba? Nagsisimba ka, binabanggit mo yung pangalan ng Panginoon, pero ang laman ng puso mo is to galit. Destroy the people. Di ba? Destroy the person. Destroy Sara Duterte. Ganon yung nasa puso mo. Do you think i-accept ng Panginoon yan? Di ba? Do you think pakikinggan ng Panginoon yan? Kahit na gaano pa kayo kadami. Di ba? Ang papakinggan ng Panginoon is yung mga taong pure na naglilingkod sa taong bayan at sa gobyerno. Si Pangulong Duterte, si Inday Sara, kahit na nagmumura yan sila, even Jesus, di ba? Even Moises cursed their people sa mga pinagagawa nila na against sa will ni God. Di ba? So, it's normal na magmura si Pangulong Duterte sa mga taong gumagawa ng kalukuhan sa gobyerno. Normal na murahin yan, mga putang inang yan, mga gago yan, mga balasubas yan, di ba? Pero yung mga taong nagsisimba, yung mga taong gumagamit sa pangalan ng Panginoon at hindi nagmumura, kunwari, mga demonyo naman, di ba? Sila yung dapat dinidelete sa bansang Pilipinas, sa mundo. Sila yung hindi pinapadami, di ba? Ganon yan eh. Ikaw, BBM, alam mo, sa ginawa mo kay Pangulong Duterte, akala mo lang, kung mangyari sa'yo yan, di ba? Kung mangyari sa'yo na ikulong ka sa international, walang magrarally para sa'yo, di ba? Kinamumuhian ka ng taong bayan, di ba? Kung i-compare mo yung nagiging sitwasyon nyo sa panahon ni Marcos Sr. na ipinatapon kayo sa Hawaii,
at kay Pangulong Duterte na kinidnap ninyo, wala sa kalingkingan yan sa pagmamahal ng taong bayan kay Pangulong Duterte. Kasi si Marcos Sr., yung papa mo, kung bakit pinatapon siya sa Hawaii, kasi kinamumuhian siya ng taong bayan. Gusto ng taong bayan na mawala siya sa bansang Pilipinas kasi magnanakaw kayo, di ba? Corrupt kayo, di ba? Oh. Pero si Pangulong Duterte, ang love ng taong bayan at gustong i-preserve ng taong bayan dahil gumagawa siya ng mabuti at ginagawa niya yung obligasyon niya bilang isang pangulo at pinoproteksyonan niya yung mga law-abiding citizen sa bansang Pilipinas at ginugurgur yung mga violator, mga tao na nagbebenta ng mga droga, mga poser, no? Mga user, mga drug addict na nakakasira sa bansang Pilipinas at sa mga kabataan. Yun yung ginawa nyo, kinidnap ninyo. Mahal na mahal ng taong bayan. Di ba? Kung sa'yo mangyari yan, walang tao na magrarally sa'yo. Gustong-gusto ng taong bayan na bitayin ka. Di ba? Totoo yan. Yung mga tao sa paligid mo ngayon, nakikisimpatiya lang yan sa'yo dahil nakinabang sa'yo. Di ba? Nakinabang sa'yo. Tingnan mo kung mawala ka sa posisyon mo. Mawala ka sa pagkapangulo. Tingnan mo kung yung mga tao na yan, sasamahan ka ba nila sa hukay o sa impyerno? Hindi ka nila sasamahan sa impyerno. Kaguwang ka. Anyways, hanggang dito na lang ako guys at maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching and sana patuloy niyong suportahan ang ating channel at huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell at mag-comment down below. Ipakalat ninyo ang ating videos para makarating sa mga taong mga hinayupak, no? Mga taong magnanakaw at mga NPA, di ba? Mga oportunista at mga taong mapanlinlang sa kapwa. So, thank you so much guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo parati. God bless. Bye-bye everyone.